Istorya Tagalog Horror Stories. Naniniwala ka ba na kapag nagising ka ng madaling araw nang walang dahilan ay may kakaibang nilalang na nakatitig sa'yo? Alam kong madami sa inyo ang hindi naniniwala, lalo na kung hindi nyo pa ito nararanasan. Kadalasang nangyayari ito sa pagitan ng Devil's Hour, kung saan sinasabi na lumalakas ang puwersa ng kadiliman. Paano din kung pagmulat mo, makita mismo ng dalawa mong mata ang nilalang na ito, nakatitig at naghihintay ng pagkakataon upang umatake sa'yo. Iyan ang paulit-ulit kong tanong sa aking mga kaibigan at kapamilya tuwing mapapagkwentuhan namin ang pangyayaring ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nangyari ito sa aking pinsan na itago na lang natin sa pangalang Ate Catherine. Isang simpleng may bahay at may 2 anak. Lumaki siya sa Marikina at dito na rin siya nakapag-asawa. Ngunit dahil hindi permanente ang hanap buhay ng kanyang asawa, madalas ay palipat-lipat sila ng inuupahang bahay. Maliit lamang ang bahay na inuupahan nila Ate Catherine. Sapat lang para sa kanilang binuong pamilya. Tanging kurtina lang ang pagitan ng sala at ng kanilang tulugan. Dahil nga maliit, ay nagmistulang dining area na rin ang kanilang sala dahil doon na sila kumakain. Nakahiwalay sa kanilang bahay ang banyo, kaya kung tinatawag ka ng kalikasan ay kailangan mo pang lumabas para makagamit ng palikuran. Dati may malaking butas dito na tago sa kwarto nila Ate Catherine, at sa sobrang laki nito ay kasya ang 2 tao. Pero hinarangan na ito ngayon dahil sa isang nakakapangilabot na pangyayari. Naganap ito noong nagdadalang tao siya sa kanilang pangalawang anak. Dahil nga buntis, ay maraming paniniwala si Ate Catherine noong mga panahon na iyon. Palagi siyang naglalagay ng bawang at asin sa kanilang bintana bilang pangontra sa mga maligno at aswang. Meron din siyang nakahandang buntot pagi. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Isang gabi, habang natutulog silang buong pamilya, may kakaibang naramdaman si Ate Catherine. Bandang 1:00 pa lang ng madaling araw, hindi na siya mapakali dahil sa sobrang init. Kahit nakatutok na sa kanya ang electric fan, ay pinagpapawisan pa rin siya. Manipis naman ang kanyang suot na damit at hindi tulad ng mga nagdaang gabi. Noon lang naging ganun kaalinsangan ang panahon. Nang hindi na kinaya ni Ate Catherine ang init, itinaas na niya ang kanyang sando hanggang sa ibabaw ng kanyang tiyan. Dahil doon ay pansamantalang guminhawa ang kanyang pakiramdam at muli siyang nakatulog. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nagising sa mahimbing na pagkakatulog. Hindi rin niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya ay parang may mga matang nagmamasid sa kanya habang siya ay natutulog. Hindi nga siya nagkamali, dahil pagtingin niya sa butas na nasa banyo ay may nakita siyang isang lalaki.
Nakatitig ito sa kanya at pinandidilatan siya nito. Kahit na gusto niyang sumigaw ay hindi niya magawa. Tila napipi siya dahil sa kanyang nakita. Hindi rin siya makagalaw dahil sa sobrang takot. Ilang segundo pa ang lumipas bago niya tuluyang naigalaw ang kanyang mga braso at sinimulan niyang gamitin ang kanyang siko upang gisingin ang natutulog na asawa. Habang ginigising niya ito ay hindi pa rin natitinag sa pagkakatitig ang hindi kilalang lalaki. Akala ni Ate Catherine ay papasok pa ito sa kanilang kwarto dahil nakita niya ang mga kamay nito na kumapit sa mga bakal at akmang aakyat. Maya-maya pa, nagising na rin ang kanyang asawa. Nakita lang siya nitong nakanganga at nakatitig sa butas ng banyo. Hindi niya masabi ang gusto niyang sabihin. Walang boses na lumalabas mula sa kanyang bibig. Nagtatakang sinundan ng asawa ni Ate Catherine ang direksyon ng tinitignan niya. Ganun na lang ang pagkagulat nito nang makita ang lalaki sa may banyo. Sinigawan niya ito at pinagmumumura pero parang wala itong nadidinig at ni hindi man lang ito natinag sa kanyang kinatatayuan. Nagmadaling bumangon ng asawa ni Ate Catherine upang puntahan at alamin ang katauhan ng lalaking nakasilip sa butas. Agad itong lumabas para tignan kung sino ang lalaking iyon. Ngunit pagdating niya sa banyo ay wala na doon ang lalaki. Nagmamadali siyang lumabas ng kanilang bahay upang tignan kung saan nagpunta yung lalaking nakapasok sa kanilang banyo. Pero tahimik at wala ng tao sa labas. Sinuyod niya ang mga lugar na pwedeng pagtaguan ng lalaki pero kahit anino nito ay hindi na niya nakita. Ang nakakapagtaka ay hindi man lang nila nadinig na bumukas ang pinto nang tumakas ang lalaki. Niyabag nito ay hindi nila nadinig. Saka lang nagawang umiyak ni Ate Catherine nang bumalik na ang kanyang asawa sa loob ng bahay. Takot na yumakap siya rito. Ikaw, nagising ka na ba ng madaling araw sa hindi maipaliwanag na dahilan? Kung ako sa'yo, huwag ka nang dumilat dahil baka hindi lang siya ang nakasilip sa butas habang tinitignan ka. Baka pagdilat mo, nakaharap na yung mukha mo sa mukha niya. Tawagin niyo na lang po akong sa pangalang Gwen. Marami akong nakakatakot na karanasan. Pero ang pinakamalala ay nung 22 years old ako. Sa edad na 22, hindi ako marunong mag-commute ng out of town. Namatay ang lolo ng boyfriend kong si Mark at nauna sila ng isang gabi para bumiyahe papuntang La Union. Unang gabi, dumating sila ng hapon, mga bandang 1 AM, nung nag-message si Mark kung gusto ko daw sumunod. Hesitant ako kasi 3 buwan ko palang boyfriend si Mark noon. Hindi rin ako pinapayagan na bumiyahe ng malayo, lalo na kapag commute. Hindi ako umaalis kapag hindi ako pinayagan. Pero for some reason, tumakas ako para puntahan siya at dumating ako mga bandang 9 AM. Pangalawang gabi, okay naman ang maghapon bukod nung 6 PM na nang maghugas kami ng plato sa silong. Sa silong, ang liwanag lang ay sa tapat ng gripo. Ang labas nun ay
palayan na sobrang dilim naman. Kaming dalawa lang ni Mark ang nandoon nang biglang nakuryente yung buong likod ko. Sabi ko kay Mark ay umakyat na kami. At around 8 p.m, ang sabi niya sa tita niya ay matutulog na kami. Yun ay dahil hindi siya natulog noong unang gabi dahil nakaantabay siya sa biyahe ko. 10 p.m, nung pumasok kami sa kwarto ng puro salamin mula siling hanggang sahig. Madilim, walang ilaw. Sa sahig kami nakahiga. Ulunan sa pinto na nakabukas lang. Diretso yun sa sala. Katabi ko mismo ang salamin sa kanan ko kaya hindi ako humaharap doon. Sa kaliwa ko naman si Mark. At 10:30 p.m, tulog na siya. 11 p.m. naman, inantok na ako kaya hindi ko na pinansin ang salamin. Mag-aalas 12. Nagising ako sa lakas ng sigaw ni Mark. Sigaw na parang kinakatay, na sa sobrang hinagpis ay dinig na dinig ko. Pagdilat ko, magkaharap ang mukha namin at sa dilim na yun, kita ko na halos lumuwa na ang mga mata niya at sa sobrang haba ng dila niya na parang pinapatay siya. Hindi ako makagalaw kasi yung kamay niya ay naka-close pero nakayakap o dantay sa tiyan ko. Sigaw ako ng sigaw para sa tulong. Nagmumura na ako. Sinasabi ko kay Mark na gumising siya. Gumising siya. Kinagat ko siya sa noo. Bumagsak ang ulo niya sa unan. Kinalabit ko siya na parang walang nangyari. Kunyari, sobrang saya ko at sabi ko pa, "Tara, baba tayo." Tumayo ako at hindi ko siya nilingon sa takot. Kinuha ko ang tsinelas ko. Naramdaman ko na kasunod ko siya sa hagdan pababa kung nasaan ang lamay. Sa baba ng hagdan sa kanan, andun yung kabaong ng lolo niya na nakaburol. Nakita ako ng kanyang tita. Nakita nila kasunod ko si Mark at bumaba ng hagdan. Unat na unat at walang reaksyon kahit umaagos ang dugo mula sa noo niya dahil sa kagat ko. Kung normal siya, ay pupunasan niya iyon. Doon na nagkagulo ang mga tao. Tinanong ako kung ano ang nangyari at ikinuwento ko. Wala daw silang nadinig kahit mga tao sa labas ng kwarto. Pero sa silong, dinig nila yung umubong bata galing sa taas. Paanong hindi nila nadinig ang sigawan sa kwarto? Sinakluban siya ng telang itim. Hinawi niya na alisin iyon. Sobrang pula ng mata niya na parang magdamag na umiyak pero nanlilisik naman. Habang nagdadasal ang marami, may iilang nagtatanong ng "Sino ka?" para malaman kung may sanib ba siya. Sinabihan ko ang mga tao na huwag nang tanungin. Hindi welcome ang sino mang sumanib sa kanya. Ayoko siyang maging medium. Hindi ako lumalapit sa kanya. Isang dipa ang layo pero binabantayan ko siya. Nakangisi lang siya sa akin. Tinatawag niya ako gamit ang kanyang kamay na parang halika. Pero hindi siya nagsasalita. Pirmi lang siyang nakangisi. Alam kong hindi siya iyon pero ang sabi ko, "Pumirmi ka, huwag mo kong pakialaman." Kinausap ko ang mama niya na iuwi ko na siya ng Maynila. May matandang sumagot naman at sinabing sa biyahe daw siya susumpungin. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya nagpasya ako na magpaumaga na. Buong magdamag kong iniiwasan ang mga mata niyang matalim pero nakangisi. Istorya Tagalog Horror Stories.